Pagbati po, tawagin mo na lang akong Rocco. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ko. Nakatira ang pamilya ko sa Samar. Mahirap ang buhay sa lugar namin, kaya hindi na bago sa amin ang nakawan ng hayop. Madalas din kaming mabiktima ng mga magnanakaw. Pero hindi kami nagrereklamo sa barangay. May usap-usapan kasi na ang kapitan ng pasimuno ng nakawan. Ibinibenta niya raw ang mga nakaw na hayop sa bayan. Ang masaklap pa, may mga nagsasabi na kasabwat ni Kap ang mayor at gobernador sa lugar namin. Alam namin na wala kaming laban sa kanila, kaya ipinagpapasa Diyos na lang namin yon. Hawak kasi ng mga politiko ang mga pulis sa lugar namin. Kapag nagtangka kaming magsumbong, malaki ang tsansa na ipaligpit nila kami. Mabuti na lang may kumpare ang tatay ko. Itago na lang po natin siya sa pangalang Mang Daniel. Sa pagkakaalam ko, taga Maynila talaga siya. Pero nang lumipat siya rito sa Samar ay si tatay ang una niyang naging kaibigan. Masasabi ko na mabuti siyang kaibigan. Lagi siyang nagpapahiram ng pera sa tatay ko kapag nagigipit kami. Hindi niya rin pinipilit singilin si tatay. Alam niya kasi na kinakapos kami sa pang-araw-araw na gastusin. Hindi kagaya namin. Masagana ang buhay ni Mang Daniel dahil meron siyang negosyo sa Maynila. Ang mga kapatid niya raw ang namamahala sa negosyo niya dahil sa Maynila nakabase ang mga ito. Wala rin sariling pamilya si Mang Daniel, kaya wala siyang pinagkakagastosan. Hindi ko nga alam kung bakit siya nagtsatsaga sa buhay probinsya. Maliit lang din ang bahay niya at gawa lang sa kahoy. Simple lang ang pamumuhay niya at hindi mo mahahalata na may kaya. Madalas dumalaw si Mang Daniel sa bahay namin. Kapag darating siya, palagi niyang inaaya ng inuman si tatay. Hindi naman tumatanggi si tatay dahil libre ang alak at pulutan. Bukod pa doon, nag-aabot din si Mang Daniel ng pera sa aming magkakapatid. Tuwang-tuwa kami habang tinatanggap yon dahil may pambili na kami ng candy at sitserya. Kapag napapasarap ang inuman nila ay nagbibiro si Mang Daniel na isa siyang aswang. Nagbabanta pa siya na kakainin ng buong pamilya namin. Siyempre tumatawa lang kami. Hanggang sa sumapit ang kabilugan ng buwan. Hindi ko po makakalimutan ang gabing yon. Naghanda na kaming matulog nun. Maliit lang ang bahay namin kaya sa iisang kwarto lang kami natutulog. Naglatag na kami ng banig. Hihiga na sana kami. Pero nakarinig kami ng ingay mula sa bahay ni Mang Daniel. Nagkatinginan kaming lahat. Bakas sa mukha namin ang pagtataka. Hindi naman kalayuan ang bahay ni Mang Daniel mula sa amin. Kaya rinig namin ang ingay. Parang hiyaw yon ng hayop na kinakatay. Ilang sandali pa, narinig namin ang malakas na boses ni Mang Daniel. Habang sumisigaw siya ay nagmumura pa. Sa palagay namin ay may kaaway siya. Pero hindi namin matukoy kung sino. Sobrang nag-alala si tatay para kay Mang Daniel dahil mag-isa lang ito sa bahay nito. Sabi pa niya, baka pinasok ng magnanakaw ang bahay ng kaibigan niya. Pati tuloy kami ay kinakabahan. Maya-maya tumakbo si tatay palabas ng kwarto. Nagpunta siya sa kusina. Sinundan namin siya ni nanay. Samantalang naiwan sa kwarto ang mga kapatid ko. Pagkarating sa kusina, kinuha ni tatay ang pinakamatalim niyang itak. Maya-maya binalingan niya ako. Pinayuhan ako na ikanda daw ang pinto at bantayan ng mga kapatid ko. Pupuntahan lang daw niya si Mang Daniel sa bahay nito. Aalamin niya raw kung anong problema. Tumango naman ako. Paalis na sana si tatay
Pero humarang sa pinto si nanay. Nakiusap ito na huwag lumabas si tatay dahil baka mapahamak siya. Pero ipinilit ni tatay na hindi niya pwedeng pabayaan si Mang Daniel dahil kaibigan niya ito at palagi itong tumutulong sa amin. Ngayon na ito naman ang nangangailangan ay hindi siya magdadalawang isip na saklolohan ito. Dahil doon, wala nang nagawa si nanay kundi hayaang umalis si tatay. Naiwang tulala si nanay dahil sa pag-aalala. Hinimas ko naman ang likod niya para gumaan ang kanyang kalooban. Maya-maya, ikinandado ko na ang pinto. Inakay ko si nanay at bumalik kami sa kwarto para bantayan ang mga kapatid ko. Inuto ko pa ang mga kapatid ko para hindi sila mag-alala. Ang sabi ko ay bukas ng umaga uuwi si tatay at may pasalubong ito para sa amin. Napanatag naman ang loob ng mga kapatid ko, kaya natulog na sila. Pagkalipas ng ilang oras, pinayuhan ako ni nanay na matulog na. Pupunta lang daw siya sa sala at doon niya hihintayin si tatay. Sumang-ayon naman ako. Pagkalabas ni nanay ng kwarto ay humiga ako. Ipinikit ko ang mga mata ko. Mabilis akong nakatulog dahil sa sobrang antok. Kinabukasan maaga akong nagising. Agad akong nagpunta sa sala para tanungin si nanay kung nakabalik na ba si tatay. Pero hindi pa raw. Nag-alala ko dahil baka napahamak na si tatay. Pero sabi ni nanay huwag daw akong mag-isip ng masama. Malakas daw ang kutob niya na nagpalipas ng gabi si tatay sa bahay ni Mang Daniel. Naisip ko na tama siya, kaya binaliwala ko ang kabang nararamdaman ko. Tinulungan ko na lang si nanay sa paghahanda ng agahan. Sakto, wala kaming pasok sa paaralan kaya marami akong oras na kumilos sa gawaing bahay. Pagkatapos, inaya ko ng kumain ang mga kapatid ko. Patuloy naming hinintay si tatay hanggang sa sumapit ang tanghali. Pero hindi pa rin siya dumadating. Hanggang sa napansin ko na pasilip-silip si nanay sa bintana. Nagpapaikot-ikot din siya sa buong bahay. Kahit hindi niya sabihin, alam ko na unti-unti na rin siyang nakakaramdam ng kaba. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Nilapitan ko si nanay. Niyaya ko siyang pumunta sa bahay ni Mang Daniel. Kailangan naming gawin yon para makasigurado kami na ligtas si tatay. Madali ko naman siyang nakumbinsi. Bago kami umalis, binilinan ko ang mga kapatid ko na wag lalabas ng bahay. Umoo naman sila. Ako ang panganay kaya malaki ang respeto nila sa akin. Tiwala ako na susundin nila ang sinabi ko. Maya-maya umalis na kami ni nanay. Naglakad kami papunta sa bahay ni Mang Daniel. Pagkarating namin, kinatok namin ang pinto. Tinawag din namin ang pangalan ni Mang Daniel. Hindi man lang niya kami pinagbuksan ng pinto. Sumilip lang siya sa bintana ng bahay niya. At kahit ganon, nakipag-usap pa rin kami ng maayos sa kanya. Tinanong namin kung kasama ba niya si tatay. Napansin ko na kumunot ang kanyang noo at naging masungit ang mukha niya. Mariin niyang sinabi ang salitang hindi. Pagkatapos niyang sagutin ang tanong namin ay agad niyang tiniklop ang bintana. Nagtaka kami ni nanay dahil parang itinataboy kami ni Mang Daniel. Medyo galit din ang tono ng pananalita nito. Pero binaliwala na lang namin yon. Baka masama lang ang gising nito. Nag-isip kami ni nanay kung saan pwedeng pumunta si tatay. Naglibot-libot kami. Nagtanong kami sa bawat makakasalubong namin. Pinuntahan din namin ang lahat ng kakilala ni tatay. Pero ni isa sa kanila, walang makapagturo kung nasaan ito. Sumakit na ang mga paa namin.
Nag-alala din kami dahil baka naglaro sa labas ng bahay ang mga kapatid ko. Kaya nagdesisyon kaming umuwi na. Ipinagpatuloy namin ang paghahanap hanggang sa lumipas ang 9 na araw. Pero hindi pa rin namin matagpuan si tatay. Napansin ko rin na simula nun, hindi na dumadalaw sa amin si Mang Daniel. Palagi lang siyang nakakulong sa kanyang bahay. Parang hindi man lang siya nag-alala sa kanyang kumpare. Isang araw, naiwan ako sa bahay dahil nagpunta si nanay sa mga kinauukulan. Samantalang nasa eskwela naman ang mga kapatid ko. Sinadya kong lumiban sa klase nung araw na yon para may maiwan sa bahay. Para kung sakaling uuwi si tatay ay may madatnan siyang tao. Habang nagsisibak ako ng panggatong, narinig ko na humahangos ang kapitbahay naming si Mang Rafael. Sinabi niya na nakita niya si tatay sa abandonadong lote. Nanginig ang buong kalamnan ko. Iniwan ko ang ginagawa ko at dali-dali akong tumakbo para puntahan si tatay. Nagkakagulong mga tao ang naabutan ko. May pinalilibutan ng mga ito. Nakipagsiksikan ako at nakita ko si tatay. Laking pasasalamat ko dahil buhay siya. Pero ikinabahala ko ang pagiging tulala niya. Nanginginig siya sa takot at paulit-ulit na binabanggit ang salitang aswang. Napansin ko rin na wala na ang itak na bitbit niya noong gabing umalis siya at may mga galo siya sa kanyang katawan. Hanggang sa napagtanto ko na bakit siya nakarating doon. Malayo ang abandonadong lote mula sa bahay namin. Nagtataka talaga ako kung paano siya nakarating doon. Pero hindi na importante yon. Ang mahalaga ay buhay si tatay. Inuwi ko siya at ginamot ang kanyang mga sugat. Pagkatapos kong gawin yon, pinakain ko na si tatay. Nanginginig ang mga kamay niya habang sinusubuan ko siya. Maya-maya pa, magkasunod na dumating si nanay at ang mga kapatid ko. Naiyak sila sa tuwa dahil nakabalik na si tatay. Pati nga ako ay naging emosyonal. Niyakap naming lahat si tatay. Pero hindi niya kami niyakap pabalik. Nanatili lang siya sa pagiging tulala. Simula nun, hindi na naging normal ang buhay namin. Tinakasan na ng katinuan si tatay. Nanginginig siya sa takot sa tuwing sasapit ang gabi. Pinayuhan niya rin kami na wag na ulit makikihalubilo kay Mang Daniel. Kahit nagtataka kami, sinunod namin ang kanyang bilin. Hindi na nakapagtrabaho pa si tatay. Pilit na lang naming pinagkakasya ang kakarampot na kinikita ni nanay sa paglalabada. Napilitan tuloy akong huminto sa pag-aaral at nagtrabaho ako sa murang edad. Pinasok ko ang pagiging construction worker. Lumipas ang ilang buwan, pero hindi pa rin nawala sa isip ko ang pagtataka at ang mga katanungan. Gusto kong malaman kung anong nangyari noong gabing umalis si tatay. Isang beses, habang nagbubungkal ako ng lupa ay nilapitan ako ng katrabaho ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Mang Nilo. Ilang taon ang tanda niya sa akin. Ayon sa kanya, matagal na raw siyang may hinala na si Mang Daniel ang nagnanakaw ng mga hayop sa lugar namin. At hindi ang aming kapitan. Isang gabi, nahuli niya raw itong ninanakaw ang alaga niyang baboy. Sinundan niya raw ito papunta sa bahay nito. At nakita niya raw si tatay na papasok sa bahay ni Mang Daniel. Paglipas daw ng ilang minuto, nakita niyang tumatakbo si tatay palabas sa bahay ni Mang Daniel. Hinahabol daw ito ng isang hayop. Ayon sa deskripsyon ni Mang Nilo, isang malaking baboy ang hayop na nakita niya. Pero nakakakilabot daw ang itsura nito. Nanlilisik ang mga mata nito at matalimang mga ngipin.
dahil sa takot ay bumalik daw siya sa kanyang bahay. Kinabukasan, nabalitaan na lang daw niya na nawawala ang tatay ko. Pero hindi siya umimik dahil sa takot. Sa totoo lang, sumama ang loob ko kay Mang Nilo dahil hindi siya agad nagsalita tungkol sa nangyari. Pero mabilis ko siyang napatawad. Naiintindihan ko na nadala lang siya ng takot. Pagkatapos kong makipag-usap sa kanya ay nagbungkal na ulit ako ng lupa. Hanggang sa natapos ang oras ng trabaho. Nagpaalam na ako sa foreman namin. Tapos umuwi na ako. Pagkarating ko sa bahay, naalala ko ang madalas na biro ni Mang Daniel sa tuwing nalalasing siya. Lagi siyang nagbibiro na isa siyang aswang at kakainin niya ang buong pamilya namin. Dahil sa naisip ko, tinanong ko ang nanay ko kung ano ang mabisang panlaban sa aswang. Iniabot naman niya sa akin ang buntot ng pagi. Nagkataon na meron kaming ganon sa bahay at nakatago lamang ito. Habang pinagmamasdan ko ang buntot ng pagi, inusisa ako ni nanay kung bakit ako nagtatanong tungkol sa aswang. Pero agad kong iniba ang usapan. Ayoko kasi siyang mag-alala. Kinabukasan sinadya kong magising ng madaling araw at inihanda ang buntot ng pagi. Habang tinititigan ko ito, naalala ko na madalas itong pangilaga ni Mang Daniel sa tuwing pupunta siya sa bahay namin. Ni hindi niya ito tinitingnan o hinahawakan. Hindi rin siya nagtatanong tungkol dito. Maya-maya natigilan ako sa pag-iisip dahil nagising si nanay. Nilapitan niya ako. Tinanong niya kung bakit maaga akong aalis. Nagdahilan na lang ako na maaga ang pasok ko sa trabaho. Palihim akong nag-ipit ng kutsilyo sa pantalon ko. Pagkatapos nun, nagpaalam na ako kay nanay. Niyakap ko siya ng mahigpit bago umalis. Hindi kasi ako sigurado sa pwedeng mangyari sa akin. Inaamin ko na natatakot ako noon habang humahakbang papalapit sa bahay ni Mang Daniel. Pero determinado akong mabigyan ng kasagutan ng nangyari kay tatay. Kaya nilakasan ko ang loob ko. Habang naglalakad, sinigurado ko na hindi makakagawa ng anumang ingay. Palihim akong pumasok sa bakuran ni Mang Daniel. Natigilan ako nang makarinig ng ingay mula sa loob ng kanyang bahay. Napansin ko na nakaawangang pinto, kaya unti-unti akong lumapit. Nagtangka kong silipin kung ano ang nangyayari sa loob. Mula sa labas, natanaw ko ang itak na dinala ni tatay nung gabing umalis siya. Nagtaka ko dahil ang sabi ni Mang Daniel, hindi nagpunta si tatay sa kanyang bahay. Napaisip ako kung bakit siya nagsinungaling at ano ang tinatago niya. Lalo ko pang inilapit ang mukha ko sa nakaawang na pinto. Kinilabutan ako nung makita ang nakakalat na dugo sa sahig. Nakita ko rin ang malaking hayop na lumalapas sa isang kambing. Hindi ito basta-bastang hayop. Maikukumpara ko ito sa isang halimaw. Dahil sa takot ay tatakbo na sana ako paalis. Pero aksidente kong natabig ang paso ng halaman na nakalagay malapit sa pinto. Mabilis kong nakuha ang atensyon ng nilalang. Nanlaki ang mga mata ko nang lumingon ito sa akin. Kapareho ng tao ang ulo niya. Pero mabalahibo ang buong muka. Ang mas nakakakilabot, kamukhang kamukha ito ni Mang Daniel. Nalilisik ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Agad niyang binitiwan ang nilalapang kambing. Tumakbo siya para atakihin ako, kaya mabilis kong inilabas ang kutsilyo na inipit ko sa loob ng pantalon ko. Pero hindi man lang siya nasindak. Lumundag siya papunta sa akin. Kaya humampas ang mukha ko sa lupa.
Naramdaman ko na aatakihin niya ulit ako. Naging maagap ako. Nang makalapit siya ay hinampas ko siya ng buntot pagi. Nagulat ako nang namilipit siya sa sakit. Parang binuhusan siya ng kumukulong tubig sa sakit. Ipinagpatuloy ko ang paghampas hanggang sa tuluyan siyang nanghina. Maya-maya, bigla siyang nagsalita. Nanginginig ang kanyang boses habang nakikiusap na itigil ko ang paghampas sa kanya. Puro sugat na ang katawan niya. Nakaramdam din ako ng pag-aawa, kaya tinigilan ko ang paghampas. Mabilis akong tumakbo paalis. Iniwan ko siyang nangihina at halos wala ng buhay. Tulala akong bumalik sa bahay. Pumunta ko sa kwarto kung saan natutulog si tatay. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit halos mabaliw siya sa takot. Kahit ako hindi ko kinaya ang nakita ko. Maya-maya, dumating si nanay. Nagtaka siya kung bakit umuwi ako kaagad. Doon ko lang naalala na papasok pa pala ako sa trabaho. Pero nangihina ang katawan ko. Nagdahilan na lang ulit ako na masama ang pakiramdam ko. Kaya kinailangan kong umuwi. Nakumbinsi ko naman si nanay at pinayuhan niya ako na magpahinga na lamang. Pinalipas ko muna ang 3 araw bago lumabas ng bahay. Nakakaramdam pa rin kasi ako ng takot nun. Takang-taka ang mga kapatid ko kung bakit kakaiba ang aking ikinikilos. Pero hindi ko ipinagtapatang nangyari. Baka kasi isipin nila na nababaliw ako katulad ni tatay. Hanggang sa sumapit ang araw ng Biyernes. Binisita ako ni Mang Nilo. Ibinalita niya na biglang nawala si Mang Daniel sa bahay nito. May usap-usapan daw na lumipat ito sa ibang bayan. Gumaan ang pakiramdam ko dahil sa ibinalita niya. Pero pinayuhan niya ako na mag-ingat. Baka raw bumalik si Mang Daniel at gumanti ito. Ang malala pa, hindi kami nakatitiyak kung si Mang Daniel lang ang aswang sa lugar namin. Baka raw may iba pang aswang sa paligid namin. Kapag nalaman ng mga ito ang pagsugod na ginawa ko kay Mang Daniel, ay baka magalit ang mga ito at atakihin ng pamilya ko. Bumalik ang takot sa akin. Simula nun, palagi ko nang kinukumbinsi si nanay na lumipat kami ng bahay. Nung una ayaw niyang pumayag dahil wala akong maibigay na dahilan kung bakit kami aalis sa Samar. Pero parang isang milagro ang nangyari. Bumisita sa amin ang kapatid ni nanay. Ito ay si Tiang Sabel. Nakatira ito sa Pangasinan. Inalok nito ng trabaho si nanay. Ayon pa rito, pwede kaming tumira ng libre sa bahay nito. Malaki ang pasasalamat ko sa tiyahin ko. Sa wakas, makakaalis na kami sa Samar. Simula noon, sinubukan kong ibaon sa limot ang pinagdaanan namin. Hindi ko rin ito ikinuwento sa iba. Pero may mga pagkakataon na napapanaginipan ko ang itsura ni Mang Daniel sa anyong aswang nito. At kapag ganon, nagdadasal ako para mawala ang takot ko. Hanggang dito lang po, Sir Mac. Maraming salamat po.